Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't sama-sama nating ipahayag sa banal na piging na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupo, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ng Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang karunungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamising kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan.
ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siyang maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig. Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kalabing-siyam na linggo at patuloy ang ating pagninilay sa Ebanghelyo ni San Mateo. Nung isang linggo, nagpakain si Jesus ng napakaraming tao. Ngayon tahimik na ulit. Pinauwi na ng Panginoon ang mga tao at ngayon sila na lamang ulit at ang mga alagad. Ang Ebanghelyo natin ay pwede sana na ang pagtuunan natin ng pansin ay una yung paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig at yung paglubog ni Pedro nung siya'y natakot sa alon at sa hangin. Pero ang gusto nga kasi natin, as much as possible, makuha natin yung pinaka-mensahe at yung katotohanang mayroon yung mga pagbasa sa pamamagitan ng paglalagay natin ito sa tamang konteksto, no? Ang lawa ng Tiberias, ang Sea of Galilee, dagat ng Galilea, iisa po yan. Kaya naiiba yung pangalan dahil sa sobrang laki nito, may mga karatig bayan na siyempre may sarili silang pangalan dun sa tubig. Pero essentially, hindi talaga siya dagat, lawa. Kasi sarado siya, lawang napakalaki.
At itong lawa na ito ay kilala sa pabugso-bugsong mga unos at mga bagyo. Isipin ninyo, lawa lang pero may nabubuong bagyo sa gitna. Kasi ang body of water na ito, kung makikita ninyo, nasa gitna siya ng mga lambak o valley. Kaya yung hangin na nagmumula doon sa mga bulubundukin na bumababa papunta doon sa lawa, ito yung nagke-create ng mga unos, no, doon sa lawa na ito. Without warning, a storm can form in a matter of minutes. Bakit pinasakay ni Jesus yung mga alagad sa bangka? Gayong papagabi na. Hindi natin alam kasi hindi sinabi. Basta alam natin, pinasakay ni Jesus yung mga alagad sa bangka, naiwan siya. Naiwan si Jesus, sabi dito. Saan siya pumunta? Umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Inabot ng gabi. Ibig sabihin, hindi pa gabi, nagdarasal na si Jesus. So mga bandang hapon. Pero sabi rito, samantala. Ibig sabihin, habang nangyayari na si Jesus ay nagdadasal, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. So pwede nating itaya. Hapon pa lang, papagabi pa lang, binabayo na sila ng matinding bagyo, hangin at alon. Kailan tumulong at lumapit si Jesus? At nang madaling araw na, ay sumunod si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa original translation, ang sinabi, nagpunta si Jesus on the 4th watch of the night. Noon kasi ang mga Romano, hinahati-hati nila ang mga oras ng gabi. Magmula sa paglubog ng araw, 6:00 ng gabi, hanggang sa pagsikat ng araw sa 6:00 ng umaga. So yung first watch, tigta-3 oras ito. 6 to 9, 9 to 12 midnight, 12 to 3, at 3 to 6 a.m. Kailan pumunta si Jesus? 3 to 6 a.m. Madaling araw. Bakit pinabayaan ni Jesus na bayuhin ng bagyo yung mga alagad niya? Alam niya, imposibleng hindi niya makikita dahil nasa mataas siyang lugar. Alam niya na ang mga alagad niya nandun sa gitna ng laot at nga kasalukuyang pinahihirapan ng matinding bagyo at malakas na hangin. No? Bakit hinayaan ni Jesus na mangyari ito? Well, kuminsan hindi talaga tayo ang masusunod sa oras ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-demand sa Kanya. Minsan, inaakala natin na yung delay sa sagot, yung delay sa pagdinig sa mga dasal natin ay para bang nakikita natin ito bilang kalupitan ng Diyos. Bakit hindi mo kami sinasagot? Bakit hindi mo ibinibigay sa amin yung hinihingi? Bakit hindi mo ginagawa ito? Bakit hindi ganito, ganyan? Ang problema, hindi siya nag-ooperate within our timeline. At gusto kong itaya na pinabayaan ni Jesus na sumuko at mapagod ang mga alagad at matanggap nila na hindi nila kaya ng mag-isa. Inantay ng Panginoon na mangalay at mapagod na ang kanilang mga braso sa kasasagwan para makita nila na hindi ito tungkol sa husay mo bilang mangingisda. Hindi ito tungkol sa talino mo sa pagkakabisado mo ng tubig. Hindi ito tungkol sa lakas ng mga bisig mo sa pagsagwan. Tungkol ito sa magiging pagsuko mo sa akin. Bakit? Ano ba nangyari bago ito? Hindi ba nagpakain na nga si Jesus ng libo-libo? No. Ang nais ng Panginoon ay isang pananampalatayang handang sumuko at magpaubaya sa Kanya. Hindi yung nakatuon sa sariling lakas at galing. Ganito rin yung nangyari doon sa unang pagbasa. Kung napakinggan yung mabuti, it was about the prophet Elijah. Tungkol ito doon kay Propeta Elias. Sino ba si Propeta Elias? Si Propeta Elias, nung mga panahong ito,
ang nag-iisang propetang buhay. Dahil lahat ng mga propeta, pinatay na ni Haring Ahab at ng reynang si Jezebel. Kasi itong dalawang ito, ang sinasamba nila at pinapupurihang Diyos ay si Baal. Kaya lahat ng propeta ni Yahweh, ipinapatay nila. Si Elias na lang ang natitira. Siya na lang. At itong si Elias ay buong tapang bang lumalaban, tumatakbo na siya. He was afraid for his life. Puntahan natin. Kasi yung isang cycle ng pagbasa for year B, ngayon ay nasa year A tayo, yung nasa year B, iyon yung nangyari kay Elias, sabi rito. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, naupo siya sa lilim ng isang puno na nalangin ng ganto. Ito, dasal ni Elias. Panginoon, kunin niyo na ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Inandasal niya. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ano ginawa ng Panginoon? May dumating na anghel, kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos nahiga ulit. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi. Hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Yun yung bundok na nandoon sa unang pagbasa kanina. Gusto nang mamatay ni Elias eh. Bakit hinayaan ng Diyos na matira? Ba't hinayaan ako na lang ang matira? Pinatay na lahat ng kasama ko. Nakipaglaban ako sa mga propeta ni Baal doon sa bundok, hindi ba? Sinunog mo, Panginoon, yung handog ko. Yung handog nila, walang nangyari. Bakit ganito? Ako na lang ang natitirang propeta mo. Kaya, anong ginawa? Nakakatawa yung ginawa ng Panginoon. Ano pinagawa sa kanya? Pinatulog, binigyan ng pagkain. Laki talaga ng nagagawa ng ng idlip tsaka merienda. No? Nabubuhayan ka pagkatapos. Tapos ano nangyari? Nakarating siya doon sa Horeb. Pagod na siya. Nasaan ba? Pumasok siya sa yungib sa kuweba. No? Gusto na niyang mamatay eh. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Lumabas ka. Tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. At doon nagkaroon ng napakaraming phenomenon. Sumabog ang bundok. Hindi nga bulkan eh. Sumabog lang bigla eh. Pero wala doon ang Panginoon. Nagkaroon ng lindol, malakas na hangin. Pero wala doon ang Panginoon. Saan nagparamdam ang Diyos sa kanya? Sa mahinang simoy ng hangin. He wanted Elijah to put his entire trust in him. Hindi sa galing mo bilang propeta. Hindi sa husay mo bilang tagapagpahayag. Sa akin, ako ang magliligtas sa iyo. Ganun yung nangyari sa mga alagad rin. No? Gusto kong isipin na hindi nagpabaya ang Panginoon. Ang gusto niya, makita at makilala ninyo ako. At ang tiwala ninyo ay ilagay ninyo sa akin. At nagpakilala nga ang Panginoon. Ano sinabi niya? Dito kasi sinabi ng Panginoon yung pangalan niya. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Pero sa Greek translation, ang sinabi talaga niya ay ang sinabi niya ay ego eimi. Yung ego eimi ay yung pangalan na binigay ni Yahweh kay Moises sa lumang tipan. Nung nagtatanong si Moises, ano ho ba pangalan nyo? Ano ho ba pangalan yung sasabihin ko sa mga tao? No. Ang ginamit ni Jesus ay yung pangalan ng Diyos sa lumang tipan. At pangalawa,
Sa Hebrew scriptures, maging sa Hebrew culture, naniniwala sila na ang tubig at ang kalaliman ay sumasagisag sa kaguluhan. It represents chaos and disorder. Kaya naniniwala nga sila na ang tubig na malalim, tahanan ng demonyo. Kaya pansinin ninyo ang binyag, inilulubog sila doon, tapos umaahon ulit sila. Tanda na sila ay nakapagtagumpay laban sa kalaban ng Diyos. Kaya, yung pugad na ito ay lugar na alam nilang walang makakokontrol. Ano ginawa ni Jesus? Naglakad sa ibabaw. Alam ito ng isang Hudyo. Maiintindihan ito ng mga Hudyo kasi maging sa aklat ni Job, aklat ng mga Salmo, binabanggit na ito doon na ikaw, Panginoon, ay nakalalakad sa ibabaw ng tubig. Ang iyong mga landas tumatagos sa kalaliman. Kaya alam nila, nagpapakilala na ngayon si Jesus, hindi na bilang panadero na nagbibigay ng katakot-takot na tinapay, hindi albularyong nagpapagamot ng mga sakit, nagpapagaling ng mga sakit, kundi Diyos na. Ito na ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanila. Kaya ang hinihingi ng Panginoon, yung tiwala ninyo, pag-asa ninyo, pananampalataya ninyo sa akin. Huwag sa kung saan-saan. Huwag sa kung kangi-kangino. Huwag sa kung ano-ano. Kaya, kung ang magiging take-away kasi natin dito, lumakad si Jesus sa tubig, we will be missing the point. Sayang. Nagpapakilala na pala si Jesus dito bilang Diyos. At hinihingi ng Panginoon yung kanilang lubos na pananampalataya at yung kanilang pagtitiwala sa Kanya. At silipin natin ng konti itong si Pedro. Kaya itong si Pedro, bakit kaya niya naisip na lumapit kay Jesus? Hindi natin alam, hindi rin sinabi. No? Sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Lakas din ng loob. Paano kung hindi? Hindi, lumubog siya talaga. Pero nakalakad si Pedro hindi ba? Nakalakad itong si Pedro. Sinasabi ng mga biblical scholars na, bakit siya nakalakad? Tapos bigla siyang lumubog. Di ba, Father, sabi dyan, nakita niya kasi yung tubig, yung alon, yung malakas na hangin. No? Kaya ipinagpapalagay nila na itong si Pedro, mayroong pananampalataya. Ang problema, yung kanyang yung kapangyarihan para siya'y makalakad, he was thinking na ito ay sa kanya. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, ikaw si Jesus. Kaya ako nakalalakad kasi may kapangyarihan ako. Hindi nga He is asking them to give their entire trust and confidence in Him. Sa akin, saan siya napunta? Napunta siya dun sa lakas ng alon at ng hangin Bakit? Ano ba nagbago? Wala namang nagbago Bago pa siya lumabas ng bangka, malakas na yung alon, malakas na yung hangin, nandyan si Jesus. Nung siya'y lumubog, may nabago ba? Malakas pa rin naman yung hangin. Nandyan pa rin si Jesus. Malakas pa rin yung alon. Anong nagbago? His focus. Yung tuon ni Pedro. Natuon ito doon sa kanyang, siguro na-realize niya na, hindi ako dapat lumulutang ng ganito. No? Imposible itong nangyayari sa akin. But the main point, the main point that the gospel reading, in even our first reading today, is that God is actually Jesus is actually revealing Himself to the disciples and to us. Nagpapakilala si Jesus bilang Diyos, at pangalawa, hinihingi niya ang lubos nating pagtitiwala na hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng nangyari kay Pedro, na agad-agad, nung siya'y sumuko na, sagipin niyo po ako, Panginoon, inabot siya ni Jesus at iniligtas. Pagsuko.
pagpapaubaya. Bakit susuko? Bakit magpapaubaya? Dahil Diyos si Jesus. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Dumalangin tayo sa Amang maawain upang Kanyang patatagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. At ating sambitin, Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para kay Papa Leon, ang kahalili ni Pedro, upang sa gitna ng mga unos at pagsubok, patuloy niyang magabayan ang bayan ng Diyos patungo sa ligtas na dalampasigan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga obispo at mga pari, upang patibayin ng mga hamon at daluyong ng buhay ang kanilang pananalig sa tunay na anak ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga bansang nasa kaguluhan at kahirapan, upang kay Kristo nila matagpuan ang kapayapaan at kasaganaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga nag-aalinlangan at pinanghihinaan ng loob, upang makabalik silang muli sa panatag na pamumuhay na dulot ng pananalig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa atin na kung minsan ay nagkukulang sa pananalig, upang makinig tayo sa tawag ng Panginoon na lumakad ng buong tapang sa ibabaw ng dagat ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ang kanilang pananalig ay maghatid sa kanila sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Amang makapangyarihan, palakasin mo at patatagin ang aming pananampalataya upang maharap namin ang may kahinahunan at pagtitiwala ang mga dumarating na pagsubok at unos sa aming buhay at makalakad kami kaisa ni Kristo patungo sa ligtas at payapang pangpang ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Si Jesus ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iyunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na si Santo Domingo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama, buong tiwala, tayo'y manalangin sa Ama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. At ibahagi natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo po kayo sa kapayapaan, taglay ang malalim na pananampalataya sa Diyos na si Kristo. Salamat sa Diyos.